Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Munaida Jamrud, Bachelor of Science in Social Work from first year A. So, ngayon ay mag-video presentation ako about sa topic na napili ko sa Foundation of Social Work. So, ang napili ko ay yung 6 principle of social work, which is the number 1 is acceptance. The number 2 is the principle of non-judgmental attitude. The number 3 is the self-determination. The number 4 is the twin principle, which is the purposeful expression of feeling, control emotional involvement. Then number 5 is the client, the principle of individualization. Mayroon tayong question dito, which is the 8th question. So, the number 1 is, what was your initial understanding of the. So, my initial understanding of the topic, which is the 6th principle of social work, ito ay pangkalahatang pagpapahulugan sa mga mahalagang bagay at panuntunan na dapat sundin sa trabaho ng social work or as a future social work. So, ang mga principle na ito ay naglalayong maging gabay sa mga social work or for me na as a future social work, inshallah, sa kanilang mga desisyon o gawain habang sila ay nagtatrabaho upang makatulong at magbigay suporta sa mga taong nangangailangan ng kanilang tulong or sa mga kanilang future client in the future. So, di una ay ang principle of acceptance. So, ang principle of acceptance ay ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng pagiging bukas at condition or a conditional love or pagmamahal sa kanyang client. So, ito ay tungkol sa respeto at pagkakakilala sa bawat isa bilang tao. So, hindi lamang ito tungkol sa pagpapakita ng emotional na pagmamahal, kundi pati na rin ang pagtrato sa kanila ng may dignidad at respeto. Kasi naniniwala naman tayo, 'di ba, sa ating mga future client na every individual ay may kakayahan. So, nang sa ganon ay i-accept mo yung client mo. Halimbawa, dati pa man yan siyang mamamatay tao or ano man dyan, kung may mga past naman siya, is kailangan mo siyang tanggapin kasi 'di ba lagi naman na sa atin sinasabi na sa future social work, kailangan hindi tayo namimili ng ating client. So, the second is the non-judgmental attitude. So, ito naman ay nagpapakita kung gaano ka-importante na hindi husgahan or i-judge ang inyong future client. So, ipinaabot nito or pinapahiwatig nito na sila ang dapat maghusga sa kanilang sarili at sa kanilang mga kilos. So, ang mga social work ay dapat tagapagtaguyod lamang at hindi tagahatol. So, dapat ikaw na future social work is wag mong i-judge yung client mo. Halimbawa, yung client mo iba yung mukha niya, tapos pag iba na yung damit niya, parang mabaho siya tingnan, pero hindi naman siya, pero parang pagdating mo sa kanya is pag humingi siya sa'yo ng tulong is magganon ka na, magmask ka na, which is sa ganung pagtrato mo nung wala pa siyang dumating, hindi ka na nakamas, pero nung dumating siya, bigla siyang nagmas, is pumapasok na doon yung non-judgmental attitude, which is hindi yun magandang gawin. So, kailangan, kahit ano pa man yung client mo, mayaman man o mahirap, is kailangan wag mong i-judge kasi nangangailangan sila ng tulong, kaya sila pumunta sa'yo, hindi para i-judge mo. So, the third ay principle of individualization. So, ito ay nagpapahayag ng kahalagaan ng pagkakakilala sa kakaibang katangian ng bawat isa. So, ito ay tungkol sa pag-unawa at respect sa karanasan ng bawat client. So, halimbawa dito is ano man na ang karanasan ng mga client mo or yung mga past niya, kailangan i-respeto mo yan.
The number 4 is ito yung twin principle. So, which is the purposeful expression of feeling and the control emotional involvement. So, ang purposeful expression of feeling ay tungkol lamang ito sa tamang pagpapahayag ng damdamin at emosyon sa mga professional na ito. So, ito ay ugnayan at nagpapakita ng pag-unawa at pagmamalasakit sa client. Halimbawa, yung client mo, yes, as a purposeful expression of feeling is may karapatan siya na sabihin yung nararamdaman niya at kanyang gagawin kasi as a future social work, hindi tayo ang dapat na magdesisyon sa client natin kasi andun lang tayo para mag-assess na andun pa rin sa client mo yung magiging desisyon. Number 5 is principle of confidentiality. So, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagrespeto sa mga lihim at pribadong impormasyon na sinabi sa iyo ng client mo. So, ito ay pinapakita nito ang integrity at tiwala sa ugnayan kasi, 'di ba? Ang pinaka-foundation para mag-work yung relationship ng client and the social work ay ang trust. Kasi kung walang trust na mabubuo sa inyo ng client mo and sa social work, is maaring mag-fail yung ginagawa nyo kung wala silang magandang samahan or magandang relationship ka. Kaya dapat kung ano man yung sabihin ng client mo sa yung mga confidentiality masyado, wag mo yung sabihin sa iba kasi confidential nga yun, di ba? The principle of self-determination. So, ito ay nagpapahayag ng karapatan ng bawat isa na pamahalaan ang kanilang sariling buhay at desisyon. So, ipinapakita dito ang suporta sa kapangyarihan ng mga client. Conclusion, ang 6 principle of social work na nabanggit ko at na-explain ko ay ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng respeto at pagtanggap at pagtitiwala sa ugnayan ng mga social work at ang kanyang client. So, ang mga ito ay nagpapakita ng mga patas na pagtrato at pagbibigay ng suporta sa bawat individual sa kanilang paglalakbay tungo sa pagbabago at pag-unlad ng ating community. So, the number 2 question is, how does the topic connect to your personal experience or belief? So, ang 6 principle of social work ay may connection in my personal experience and belief sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pagiging bukas, pag-unawa at pagtanggap sa iba. So, in my life or myself, lagi kong pinapahalagaan ang pagiging makatao at pagbibigay respeto sa bawat isa. So, dedicated sa 6 principle of i-connect ko ang personal experience ko sa the acceptance of social work. So, ito ay nagpapala sa akin na mahalagang maging bukas sa pagtanggap sa iba kahit na sila ay may mga pagkakaiba or pinagdadaanan. So, sinusubukan kong maging bukas at magbigay pansin sa damdamin at pangangailangan ng iba. The non-judgmental attitude, ito ay nagpapakita sa akin ng kahalagaan at pagbibigay respeto sa karapatan ng bawat isa na magdesisyon para sa kanilang sarili. So, naniniwala ako na ang bawat isa ay may karapatang magpasya sa kanilang buhay at bilang isang tao na din, wala akong karapatan na i-judge or husgahan ang iba kasi sabi nga nila, di ba, nobody is perfect. So, ang individualization naman ay nagpapakita ng halaga ng pagkakilala sa bawat isa bilang isang individual na may kani-kanyang pangangailangan at karanasan. So, sa aking pakikipag-ugnayan sa iba, sinusubukan kong huwag maging sensitive at magbigay ng pansin sa kanilang mga personal na situation at pangangailangan. Ito naman sa twin principle, which is the purposeful expression of feeling and control emotional involvement. So, sa aking mga kaibigan at kapamilya, sinusubukan kong maging
mapagmalasakit at paunawain sa kanilang mga pinagdadaanan, ngunit hindi rin nawawala ang pagtutok sa kung ano ang makakatulong sa kanila. The confidentiality ay nagpapakita ng halaga ng tiwala at respeto sa mga pribadong information sa iba. So, sa aking mga ugnayan, pinahalagaan ko ang confidentiality at tiwala at sinusubukan kong panatilihin ang mga ito sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga taong nakapaligid sa akin or sa mga taong mahal ko sa buhay. So, the self-determination naman ay nagpapakita ng karapatan ng bawat isa na pamahalaan ang kanilang sarili at desisyon sa buhay. So, bilang isang individual at tao, naniniwala ako sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kontrol sa sarili at pagpapasaya para sa sariling kapakanan. In conclusion, may connect ko ang 6 principle of social work sa aking personal experience or belief sa pamamagitan ng sa pamamagitan or sa pagpapahalaga ko sa pagiging makatao, pagbibigay respeto at pag-unawa sa bawat isa or individual. So, ito ay nagbibigay daan sa akin upang mas maging maunawain at sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at patuloy na magiging kasama sa kanilang paglalakbay tungo sa pagbabago at pag-unlad. So, the number 3 question is, can you relate the topic to any real world situation or current situation event or current event? So, mai-relate ko yung 6 principle of social work sa current situation natin. So, the number 1 dito ay pagiging human dignity. So, di ba sa panahon ng pandemya, nakikita natin ito sa mga frontliners na nagbibigay sa kanilang serbisyo nang walang pag-aalinlangan kahit na nanganganib ang kanilang kalusugan. So, dito na pinapasok yung sabi, social work lang, nagbibigay ng dilata, ganun-ganun. So, ang pagtulong sa iba nang hindi naman hinihingi, ang kapalit ay nagpapakita ng kabanalan ng pagiging tao. So, 'di ba? Always natin maririnig 'yan na social work ganyan, tagabigay lang ng dilata. So, dito na pumapasok human dignity. So, which is hindi naman talaga social work is pagbibigay lang ng dilata. So, marami lang yan siyang process na ginagawa. Number 2 ay respeto sa likas na katarungan. So, sa mga rally at protesta para sa karapatang pantao at pagkakapantay-pantay, makikita natin ang prinsipyo ng respect sa likas na katarungan sito. So, ito ay tungkol sa suporta sa mga hakbang na naglalayong tiyakin na ang bawat isa ay tratuhing pantay-pantay sa harap ng batas at sa lipunan. Sa mga serbisyong social, sa mga programa ng pamahalan na naglalayong tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan. So, dito na pumapasok yung tinatawag nila na purpose. So, nagsusumpungan ang mga prinsipyo ng serbisyos or social. So, ito ay tungkol sa pagbibigay ng tulong at suporta sa sektor ng lipunan na nangangailangan ng agarang pangmatagalang tulong. So, dito na talaga pumapasok yung sinasabi nila na scholarship para sa mga student is minsan social, depende pa rin yan sa agency, pero ang iba social work ang nagtatrabaho dyan, like yung mga, di ba, unang-una talaga yung purpose, yung mga senior citizen. So, dito na talaga pumapasok yung mga current situation na nararanasan natin. Pagmamalasakit sa mga volunteer groups at non-profit organization na nagbibigay tulong sa mga biktima like kalamidad at iba pang mga pangangailangan. So, makikita ang mga prinsipyo ng pamamalasakit. So, ito ay tungkol sa pagpapakita ng pag-aalala at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan or sakuna. So, integridad sa mga kampanya laban sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, makikita natin ang prinsipyo ng integridad. So, ito ay tungkol sa pagtataguyod ng karapatan, kahusayan at patas na
pamamahala sa lahat ng aspekto sa lipunan or in our community. So, the number 4 question is, what were the interesting or surprising thing you learned about this topic? So, for me, lahat po ng 6 principle of social work ay interesting po sa akin. At para ma-apply ko ito as a future social work, inshallah. So, ang mga principle ng social work ay naglalaman ng mga concept at panuntunan na nagtututok sa pagtulong at nagpapabuti ng mga kalagayan or kalagayan ng mga tao in our community. So, isa sa mga nakakatuwa at kakaibang bagay na natutunan ko tungkol sa 6 principle ng social work ay ang kanilang kahalagaan at epekto sa pamamahala ng mga situation at pangyayari sa community. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga 6 principle, ito ay mga professional sa social work ay nagiging mga instrument ng pagbabago at pag-unlad. So, at pag-unlad sa community. So, in conclusion, ang mga principle ng social work ay nagbibigay gabay at direksyon sa mga professional na tumutulong sa mga tao at community or may mga problema sa pamamagitan ng pagtutok sa number 1 is acceptance, non-judgmental attitude, self-determination, purposeful expression of feeling, and emotional control, involvement, and individualization. Nagiging mas effective at makabuluhan ang serbisyo ng mga social work sa kanilang mga clients or nagiging mas maganda ito. So, ang pag-unawa at pagsunod sa mga principle na ito ay naglalayong maitaguyod ng mga katarungan at pagkakapantay-pantay at pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao in our community or mga taong nangangailangan ng tulong. Kailangan for me or sa iba na sa social work, kailangan talaga may apply natin sa sarili natin itong 6 principle of social work kasi ito talaga yung mahalaga din ito na dapat gampanan natin kasi kinuha natin to na profession, kailangan gampanan natin yung mga principle nito. So, the number 5 question dito is, how have this insight impacted to your perspective or the understanding? Ang 6 na principle of social work ay nagbigay sa akin ng mga pananaw or maunawaan ang perspective sa aking paunawa sa mundo at sa aking kikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa lahat, ang principle of acceptance and the non-judgmental attitude. So, ito ay nagturo sa akin na mahalaga ang pagtanggap at pagbibigay ng respeto sa bawat individual or bawat tao. So, anuman ang kanilang pinagmulan, kasarian or estado sa buhay, ito ay nagbukas sa aking isipan sa pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang pananaw at karanasan ng bawat individual. Kasi 'di ba, kailangan talaga natin i-respect yung mga kasi at sa tao kailangan din natin i-respeto yung ating mga future client. So, ang self-determination naman ay nagbigay sa akin ng karagdagang kahulugan sa concept ng kalagayan at kakayahan ng bawat isa or bawat individual na magpasya para sa kanilang sariling buhay or desisyon. So, ito ay nagturo sa akin na mahalaga ang pagrespeto sa desisyon at kapasyahan ng bawat isa or bawat individual. At ang aking papel bilang inshallah as a social work ay magbigay lakas at suporta sa kanilang mga layunin at pangarap. Kasi 'di ba, lagi naman natin naisip o lagi sa atin sinasabi na as a social work, andun lang tayo para mag-assist sa client natin, hindi para tayo ang magdesisyon sa kanilang mga problema, kasi andun lang tayo para mag-assist or para gabayan lang sila sa kanilang mga problema. So, ang twin principle naman, which is the purposeful expression of feeling and
emotional control involvement ay nagturo sa akin na mahalaga ang pagpapahayag ng aking mga damdamin ng may layunin at sa tamang paraan or in a good way. So, ito ay nagbigay sa akin ng kasanayan sa pagkontrol ng aking sariling emotion or emotional, lalo na sa mga sitwasyon like sa trabaho, sa school na nangangailangan ng kahusayan sa communication at pagtugon sa mga damdamin ng iba. So, ang individualization naman ay nagbigay sa akin ng pag-unawa sa kahalagahan ng pagtingin sa bawat tao bilang isang individual na may sariling pangangailangan at kakayahan. So, ito ay nagturo sa akin na ang bawat tao ay may kani-kanyang kwento at pinagdadaanan, kaya mahalaga ang pagbibigay ng personal at sensitibong serbisyo upang matugunan ang kanilang mga pangarap. So, in conclusion, ang mga 6 principle ng social work ay nagbigay bukas ng aking mga mata sa mga issue at hamon sa lipunan at nagbigay sa akin ng mga kasanayan at pananaw upang maging epektibong tagapaglingkod, inshallah, or sa future social work sa nating community. So, ito ay nagpalakas ng aking kakayahang makitungo sa iba't ibang tao ng may paggalang at pag-unawa at pagbibigay at nagbigay sa akin ng patnubay sa pagtupad ng aking mga tungkulin bilang isang future social work. So, sa huli, ang mga principle or 6 principle ng social work, ito ay patuloy na nagtuturo at nagbibigay inspiration sa akin upang maging tapat at mahusay sa aking profesyon na pinili. So, ang mga ito ay nagpapalalim sa aking pag-unawa sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at pagtataguyod ng katarungan at pagkakapantay-pantay sa ating client or sa bawat individual. So, the number 6 question is, how can you apply what you have learned from this topic in your daily life or future studies? May apply kito sa aking pang-araw-araw na buhay at sa aking mga darating na pag-aaral. So, maaari kong gamitin ang mga natutunan ko mula sa 6 principle na ito ng social work or sa aking pinili na profession. So, upang maging mas effective ito, or para maging effective na tagapaglingkod ako in future at sa aking larangan ng pag-aaral is may apply ko talaga itong 6 principle of social. So, una sa lahat, ang acceptance at non-judgmental attitude. So, ito ay magiging foundation ng aking pag-uugnayan sa iba sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbibigay ng respeto sa bawat individual. So, mapapalakas ko ang aking relationship sa aking mga kapwa or future client at maaaring makatulong ako sa pagbuo ng mas positive or mas ng ating community or ikakabuti ng ating. So, ang self-determination naman ay nagbibigay sa akin ng kahandaan na bigyang lakas at suporta ang aking mga kasama sa pag-aaral at sa community upang maabot ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. So, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang pagpapasya at pagpaplano para sa kanilang sariling buhay or sariling kapakanan. So, magiging mas malakas at determination sila na harapin ang mga hamon at magtagumpay sila sa kanilang mga future. So, ang twin principle, which is the purposeful expression of feeling and emotional control involvement naman, ay nagbigay sa akin ng mga kasanayang kinakailangan upang maging mabuting social work or social work inshallah sa aking larangan ng pag-aaral. So, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aking mga damdamin nang may layunin or pagkontrol sa aking personal na emosyon sa mga situation like sa trabaho at pag-aaral, magiging mas epektibo
akong tagapaglingkod at leadership or sa aking or maibigay ko yung maibigay ko talaga yung need or masatisfy yung aking magiging future client, inshallah. Ang individualization ay nagturo sa akin na mas maging sensitibo at responsible na maging tagapaglingkod or maging mas mabuting future social work, inshallah, at magiging future client ko. So, sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat isa or bilang isang individual na may sariling pangangailangan at kakayahan. So, magiging mas maingat ako sa pagbibigay ng service or serbisyo at suporta sa aking mga So, sa huli, ang mga 6 principle na ito ng social work ay magiging gabay at inspiration ko sa akin or sa aking mga darating na pag-aaral at sa aking buhay bilang isang future social worker sa ating piniling profesyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga aral na ito sa aking pang-araw-araw or pang-daily routine sa aking buhay na hinaharap bilang isang student pa lang. So, magiging mas handa akong harapin ang mga hamon at magiging epektibong tagapaglingkod, inshallah, or magiging mabuting future social work. So, the last question, which is, what are the key takeaway or lesson you have learned from the topic? So, sa mga 6 principle ng social work na nabanggit, maraming mahalagang aral ang aking natutunan dito. Una ay ang service. So, ito ay tungkol sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng walang pag-iimot. Pangalawa naman, ito ay ang social justice. Ito ay nagpapahayag ng kilos laban sa discrimination at patas na pagtrato sa lahat. So, ang pangatlo ay dignity in worth of the person. So, ito ay pagpapahalaga sa bawat tao bilang may halaga at karapatan. So, ang pang-apat naman is importance of human relationship. So, ito ay nagpapakita ng kahalagaan at pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa-tao sa paglutas ng mga suliranin. So, the number 5 is integrity. Ito ay tumutukoy sa pagiging tapat at makatarungan sa lahat ng aspek sa trabaho. At ang panghuli or pag-anim ay competence. So, ito ay nagpapahayag ng kahalagaan ng kasanayan at kaalaman sa pagsasagawa ng mga gawain sa larangan ng social work o sa aking pinili na profesyon. Pag-aaral ng 6 principle, natutunan ko na ang social work ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, kundi pati na rin sa paglaban sa mga sistemang nagdudulot ng discrimination at kahirapan. So, mahalaga rin ang pagpapahalaga sa dignity at halaga ng bawat tao. So, pati na rin ang pagpapalakas ng ugnayan sa relationship sa community. So, ang pagiging tapat at makatarungan sa lahat ng aspek ng trabaho ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga client at iba pang kasangkot sa proseso ng social work. So, sa pagpapakita ng mga integridad, mahalaga rin maipakita ang kasanayan at kaalaman sa trabaho. So, hindi sapat na magkaroon lamang ng mabuting hangarin, kailangan ding may sapat na kakayahan at upang mas maagapan ang maayos ang tungkulin. So, 'di ba sabi nila kailangan sa social work marami tayong alam. So, isang social work kailangan marami kang apply kasi para may kailangan yung client mo is marami kang may offer na tulong kasi marami kang alam. So, sa pamamagitan mga principle na ito, maaari nating may sakatuparan ang tunay na layunin ng social work na hindi lamang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, kundi pagbabago at pag-unlad ng lipunan. So, lipunan bilang isang buo.
O sa huli, ang social work na profesyon ay may malalim na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. So, mahalaga ang pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang culture, paniniwala, at mga sitwasyon ng bawat tao. So, sa pamamagitan ng mga anim na prinsipal na ito, maaari nating maabot ang layunin ng social work na mapabuti ang kalagayan ng mga tao at sa lipunan. So, sa pag-aaral ng anim na prinsipal na ito, natutunan ko kung ang social work ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong nangangailangan, kundi pati na rin sa paglaban at sa mga sistemang nagdudulot ng diskriminasyon at kahirapan. So, mahalaga ang pagpapahalaga sa dignity at halaga ng bawat tao, pati na rin ang pagpapalakas ng ugnayan at relationship sa community. So, ang pagiging tapat at makatarungan sa lahat ng aspek ng trabaho ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga clients at iba pang kasangkot sa process ng. So that's all po. Thank you for watching again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Munaida Jamrud from Bachelor of Science in Social Work, first year.